Hi guys! Good morning, good afternoon, good evening. RJYC Vlog here. Kamusta kayo? So meron tayong di-discuss ngayon. At itong mga nangyayari pa rin. Nakawala ng hustisya para kay PRRD na mapabalik na siya sa bansang Pilipinas. At maging mapagmatsyag kayo ha, kasi tingnan nyo. Yung mga party list at mga senador, congressman at congresswoman na walang paninindigan, na hindi nagsasalita about sa pagkikidnap nila ng gobyerno ni Bangag Bongbong Marcos kay PRRD. Yung mga tahimik, yan yung wag nyong iboboto. Maging mapagmatsyag kayo at tulungan natin ang mga Dutertes at ang bansang Pilipinas. Bakit kamo? Kung sa ganitong kahalagang importanteng bagay na isinuko ng mga bugok sa dayuhan ang isa nating kababayan at isinuko ang soberanya ng Pilipinas, ay wala silang pakialam, what made you think na meron silang pakialam sa mga kagaya nating maliliit na Pilipino? Eh yun naging presidente na ng Pilipinas yun, at hindi lang basta presidente. He was the best president in the history of the Philippines as far as I know. So, dun pa lang makikita nyo na. At marami siyang nagawang mabuti sa mga kababayan natin at sa bansang Pilipinas. At ipinalibing niya sa libingan ng mga bayani yung tatay ng taong trumaydor sa kanya. So doon pa lang, napakadaming kabutihan ni PRRD, pero nagawa pa rin siyang pagtaksilan at traidorin ng isang Bongbong Marcos. So how much more kayong mga Pilipino na wala namang nagawa para kay Bongbong Marcos? Wala rin kayong silbi para sa kanya. Kasi kung para sa kanya, kinaya niyang ipagkanulo ang taong may nagawa at natulong sa kanya at sa pamilya niya, ay trinaydor niya pa rin. Much more na kaya-kaya niyang traidorin. Actually, trinatraidor niya na ang mamamayang Pilipino ever since he won the presidency. Why? Because he already started stealing money from the people, cheating and lying sa mga mamamayang Pilipino. So, doon pa lang, dati niya na kayong tinatraidor. At ito, literal na pang-tatraidor yung kay Bibi Sara at kay PRRD, dahil sa kagustuhan nilang mag-stay in power. So they will do everything, even if it's not legal, they'll do everything para mag-stay sila in power at hindi manalo ang mga Duterte na makaupo uli sila. Yan yun. Yan ang katotohanan dyan. So, maging matalino kayo at piliin yung nararapat sa pagboto sa Mayo 12, dahil hindi na dapat pinapatagal ang ganyang klase ng namumuno, and in the first place, he's not even leading. He's trying to ruin the whole Philippines. Sinisira niya ang bansang Pilipinas. The fact na hindi niya kayang magdesisyon para sa sarili niya, matagal niya nang pinagkakanulo ang bansang Pilipinas. Kaya maging matalino kayo, mga kapatid, maging matalino kayo sa inyong pagboto, sa inyong pagmamatsyag, at syempre wag niyo nang papayagan. Wag niyo papayagan na tumagal silang makaupo pa dyan sa posisyon. Dahil technically, kayo ang nagluklok sa kanila. Taong bayan ang nagluklok sa kanila. So, wag niyong payagan na ganyan lang. Wag niyong payagan na wala kayong gagawin. Wag niyong payagan na sila lang ang maghahari dyan at babalahurain lang ang bansang Pilipinas. Kasi ngayon, warak-warak na ang Pilipinas Ang kagutuman ay lalong tumataas, mga bilihin lalong tumataas. Nagbabalak na naman siyang umutang first quarter pa lang ng taon ng 2025. Meron na naman siyang gustong utangin na mahigit 600 plus billion.
Tas wala naman siyang nagagawang major projects na nakikita ng taong bayan. 'Di ba? Wala siyang nagagawa sa mga pre-promise niya. Tapos yung sinabi niyang pabahay na 1 million every year, ano na? 3 taon na siya. Nasaan na yung 1 million every year? May nagawa na ba? Yun ang hanapin nyo, yun ang tignan nyo. Kapag hindi niya kayang panindigan yung mga pinangako niya, mas lalong hindi niya kakayanin yung mas maliliit na bagay. So, dyan yung makikita ang kawalan niya at pagiging mahina sa na leader ko nun. Hindi siya leader, to be honest. Right now, he is not the president. Ang presidente ngayon ay si VP Sara. Si Inday Sara Duterte ang presidente ngayon sa Pilipinas. Dahil instead na siya ang nagtatanggol sa kababayan niya at gumagawa ng paraan para maibalik ang kababayan niya sa bansang Pilipinas. Pakuya-kuya-kuy lang siya kasi siya ang naging dahilan kung bakit napatpat sa ibang lahi ang isang kababayan niya na trinidor niya. So, dyan pa lang. Dyan nyo malalaman kung anong klaseng pagkatao ni Bongbong Marcos. Okay? So, maging matalino kayo dahil ang brand ng pamumuno ni Bongbong Marcos ay kasinungalingan, pagnanakaw, pang-aabuso, lahat ng kasamaan. Yan ang brand of leadership ni Bangag. Kaya wag kayong magpapabulag. Kailangan maging matalino kayo sa inyong mga desisyon. Okay? Thank you guys. Bye-bye.